Yo, nandito na naman tayo panibagong podcast episode. You're back. We are back. Kasama ko si MC. Podcast. Yeah. Possibly our last episode for the Canada series. Possibly. Depende. Pag maganda trip sa Vancouver, sa Padod. So, nandito kami sa Edmonton International Airport. Papunta kami sa Vancouver. It's our connecting flight going home. At yeah. Unfortunately, there's a couple of delays. Ilang oras tayo delay today, pare? 3 beses na nilang minove yung delays. And nakanap na yung team. Nakanap na yung team. Naririnig naman tayo dito. Talaga ba? Tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Nakapagpahinga na, nakakain na. And anong next natin pwedeng gawin? Dahil delayed, edi mag-shoot ng podcast. Mismo. Tsaka yun nga, gusto lang namin patunayan na hindi lang sa Pilipinas nangyayari yun. Delay na. Kahit anong lupit ng airlines mo, there will be times na madidelay talaga siya due to unknown circumstances. Kasi madalas hindi naman nila sasabihin sa'yo, pre. Pero kanina may paliwanag. Tapos ang galing dito kasi sasabihin nila, if you have any questions, my name is ganto. You could approach them personally and then ask what's going on. Yes. And they're making sure na lahat ng passengers sa flight na to na may connecting flight, which is kita rin nila sa system, hindi affected pa. Kumbaga yung layover time lang yung kinakain. So they're keen also to update everyone that don't worry about it. Actually, iba nga ang aura dito eh. Medyo natatawa lang yung mga pasahero, pati yung nag-a-announce no? Walang tension. Oo. Sa ating galit na yun, naghahanap na ng chicken joy yun. First 30 minutes, asa libre. Pag sinabing delay, maghahanap na ng libreng chicken joy yun. Dito wala. Everybody's calm. Everybody's just laughing. Pag nagsasalita na naman yung babae, sabi nga kanina ng babae mag-update, hey guys, tired of my voice? But then anyways, yun, andun pa rin siya to tell what's going on. That's her job. And I think that's very helpful. Like they're updating kumbaga exactly 7:28 PM. Yes. Hindi 7:30, hindi 7:20, 7:28. Mismo. So, sinasabi rin nila kung ano yung circumstances sa air traffic control ng Vancouver, bakit may delays, whatnot. And yeah, it's a very beautiful sunny, it's a sunny late day. afternoon here in Edmonton, yeah. Nakalungkot ng konti. Siyempre, sepang. Oo, kasi siyempre, ewan ko, iba yung feeling ng umaalis talaga eh. Kahit si shoutout to Miss Jovi, no? Yung Saras YY Entertainment. Yung YY Entertainment, maluha-luha rin sila eh. Pag alis natin that's the most like, that's what I don't like about doing work like this. No, sa totoo lang dapat hindi ako nakakaramdam ng ganito kasi 3-4 weeks pero wala eh. Iba yung nagtatrabaho kayo on a different country na kayo lang ang nagtutulungan, nagtatanungan. What's going on? Dahil tumutok yung araw, automatic yung shade mo. Nakikita niyo ba sa camera, guys? We are being invaded. Sa airport, man. Akala kayo may invasion, pre. Pero not just that, kuya. I think it's also hitting us na pauwi na kami, sobrang init. Kaya natatakot dito punta kami Laos. Binili, ang ninipis. Parang mata ninipis ng binili mo. Ikaw yung puro kay jacket, di ba? Check mo temperature sa Manila. Tinignan ko nga. Hayop. Lahat ng binili ko, mga dry fit, mga sports sila, mga sweaters, mga hoodie. Kung masuot mo yan pag uwi. Pre. Tsaka gusto ko rin pag-usapan yung last shoot natin sa gitna nung pre. Ay, oo. Bakit? Medyo yung episode namin last week. Medyo distracted talaga ako nun. Yung last episode namin, kung makikita nyo, check out nyo yun. Sobrang wild. Actually, kung yung dog nyo is very, galing ni dog eh. Parang ikaw, galing mo pre, compose ka pa rin nun eh. Tinatry mo pa rin eh. Pero ako hindi ko na kaya magsimula. Bakit hindi ko na kaya magkwento ng tama. Parang dumadaan-daan sila sa likod ko naman. Sketchy talaga. Sketchy talaga. Like, no, they started dancing at the background, right? Cool naman sa kanila. Tsaka morning sa kanila. Siguro na naninibago lang sila na who are those Asians trying to shoot what not? Why do they have a microphone? Tas syempre 'di ba pag nagkikwento ako, lagi akong gumaganto, lagi akong nagpapaliwanag, lagi akong alam mo yun, lagi ako merong expression, explosive ako kumbaga passionate ako magkwento eh. Akala nila nagagang sign ako. Lumapit sila sa akin, ano ba yung ginagawa ko? So
See, pag nasa Canada ka tol, you can't just wear any color. You can just, throw up gang signs and shit because they know shit. Yeah, we got approached by somebody ng Daya Sing Sing and I know he's high onto something. Oh, yeah. And then he asked, "Are you guys throwing any gang signs in here?" Like, and at that early, people are intoxicated. Yeah. So Crazy intoxicated. It's really, really, really sketchy. Pero naitawid namin, they're nice still. They're nice. They just, sana magustuhan nyo. They ask lang, nasa clip din yun. They ask lang ano yung ginagawa namin, sino kami, what not, or kung binivideoan ba namin sila, mga type shit. Pero syempre sinabi namin hindi naman talaga. And yeah, ganda lang, ang ganda ng park. Yun nga. But here in Edmonton, medyo laid back, sobrang laid back. I want to also mention that that's an uneasy feeling, no? Kasi yung park ang ganda and there are plenty of kids around, diba? Pero ang galing kuya kasi galing nila, alam nilang we were there too early that there's no people yet. Mga nakalatag doon, may 3 beer pong table, may malaking chess piece na as in human size. Talagang may malaking feel good parking siya. Dama piece, tapos may mga chessboard, may mga dama board. There are a lot of recreational things to do. May mga painting, may mga exhibit, may gallery malapit sa park, tas harap siya na City Hall. Right. Mayroon ding ring, you can hoop something, yes. You can play a ball. Pero dami lang talagang dami nila. Daming kumbaga street people, maybe homeless, addicts. And one thing I appreciate and respect a lot is when there are kids arrived, they all went out. Yeah, they all went out. They gather around. Pero they parang pumunta sila at the back, right? Nung maglalaro na yung nagdadatingan na yung mga bata, pupunta na sa park, naglalaro they smoke na. Yeah, they smoke a lot. They drink, they smoke. But when they see kids around, alam nila bawal. Kasi just so you know, bawal, you can't smoke anywhere publicly. You can't smoke 7, 9, especially pag malapit sa bata. 10 meters out 10 meters away from entrance and or doors kasi pumapasok sa mga building yung smoke. And syempre, away from the kids, away from the bata, away from public people, and just don't smoke whatever kung saan bawal manigarilyo. And kahit gano'n ang storya, after nung podcast namin, nag-trip pa rin kami ng scooter. Scooter. That was a very core memory yun. Adventure yun, par. Hindi lang na-record, pero kasi ang hirap mag-record. Shoutouts kay NJ na feeling nasa racing palagi, hindi pwede mapunta sa likod. Hassle. Next time wag natin gawing ano yun, pre? Hindi pwede si NJ yung mapa, tol, naiiwan kami. Masyadong competitive, pre. Unang liko. Sumpa ng gata. Tapos tumalon pababa. Susundan ba natin yun? Pero maangas yung ano. Yung pero ibang experience. Meron na isang park tayo maliit na parang may mga parang teletabilan. Diba? We can show them clips. Angas. Wala lang. Pag gano'n lang kami sa mga alon-alon, mas maangas yung ginawa nyo. Umakit kayo sa parking lot. Then umakit kami, me in the boys. Sino nahanap nun? Actually si Mikoy. Shoutout sa Mikoy. From San Francisco. Bumalik na siya ng Amerika. Pero si Mikoy, parang nag-iwasi yung mga boys. Nandun kami nakatambay sa gitna ng kawalan. Tapos sabi niya, Kagi, akyat tayo parking lot. Tapos karera tayo pababa. Di akit kami ngayon, hanap kami parking lot, tol. Akit kami. Pagdating namin, akyat. Is that a public parking? Public kasi wala namang guard, kuya eh. Okay. So a scooter, kahit may harang yun, kaya mong dumaan, no, right? Walang hindi harang. Hindi namatay yung scooter. Kaya hindi, na, malamang, nakabalik kayo eh. Ito lang pinagkaiba. Yung mga electric scooter dito sa Canada, napapansin ko, tumatalon-talon na, mamaya babalik tayo sa ano. Pero electric scooter dito sa Canada, at least dito sa Edmonton, Alberta. Dito naman tayo nakapag-scooter. Parang sobrang busy dito natin lang tayo sa time. Yes. Pero Calgary meron din. Toronto meron naman yata. Karamihan sa downtown. Montreal meron din. It's just that hindi umaayon yung weather sa atin. Tsaka dito lang talaga sumolid na araw. So, ang pinagkaiba nito sa Australia, kuya. Sa Australia, may mga bagay na hindi aandar yung scooter mo pag bawal yung scooter doon. Mismo, pipigil. Dito, walang bawal. Kahit saan umaandar siya. Pero pag may school, may church, bumabagal. Gets yun. Tapos meron sila no parking. So bawal mo iwan pag no parking. Kasi bawal mo dun iwan yung scooter. Ganon din sa Australia. Pero ang kaibahan sa Canada at Australia, sa Australia, pag bawal ka umandar, hindi ka andar. Dito kahit saan tol, umakit kami ng parking. Akit kami parking. Akit kami second floor. Ito yung parking na paikot, no? Smoke yung team. Siyempre, nasa ano kami. Mga ilang loop to?
Marami tol. Pero kaaning yun pre, yung sakyan ka nga nakaaning ka. Pero yung paakyat kasi, aakyat ka, dadaan ka sa mga parking muna, tapos aakyat ka ulit, tapos dadaan ka sa mga parking ulit, aakyat ka ulit. Pero yung pababa, alam mo yung express, yung express na baba, yung hindi ka nadadaan sa mga kotse, yung dire-diretsong ganun lang. Puta, nakita ko si NJ, unang-una tol, dumidikit, feeling niya si Max Verstappen siya, puta, dumidikit siya sa corner tol. Pababa. Ang tulin nun pre. Mangas kuya, mangas. Sayang, hindi naman ako nakasama nun kasi yung mga girls nilamig na. Oo, nilamig. Tsaka ikaw yung nagbantay, di ba? Nagpapalitan tayo. Hindi tol, iniwan nila yung kasi mga girls syempre. Iwan nila sa tapat ng hotel. May parking naman doon. Ayaw nila, doon daw nila nakita kasi sa court. So kung nakita nila sa court, doon nila iiwan. So maglalakad sila. Naglakad sila. May nakasabay. May nakasabay na intoxicated na somebody. Ang gulo niya pre, talagang sumisewang siya ng lakad na gano'n. Harang lang ako dito. Although most of the time, di naman sila nang Di naman sila gugulo yung mga Canadians, yung mga taga rito talaga, hindi naman sila ilang Tayo ilang lang tayo. Kasi nakakatakot tol. Parang kung saksayin ka ng swero nun. Masasaksak ka nung unang beses mo makita. Hindi ka man mamatay sa saksak. Tell them about the guy who's on the other side of the street. Sa harap ng hotel natin tol. Grabe. Ganun din siya, di ba? Nakita namin kung paano nag-start. Grabe. Ando siya sa waiting shed, no? Did he took something? Did he shoot something? Paano niya That I didn't see. Pero pero doon niya ginamit. Doon niya. From being parang sober to being wild, nakita natin. Bigla na lang no? Ayun na, malapit na Either of them will be able to help you. Wala, ganun talaga. Nasa airport kami. Diba? Pero ayan, malapit namin mag-boarding. Nagtawanan yung mga tao. Kita nyo? Okay, diba? Tayo ulit. Magbe-break lang kami mabilis. Nandito pa rin kayo sa All In Podcast. Kasama ko si MC. And Brock. Let's go. Abangan niyo yung podcast show namin na bago All In Podcast. Sira mo na, give it all again, Pino. Dali na. Sirain mo na. Para maganda sa video. Alright, you guys are back in All In Podcast with MC and Brock. Yes, sir. Shout out sa airport. Yes. So yun nga, kwentuhang scooter. Magkano ginastos mo sa scooter? Hindi ko na alam, credit card ni Wabob yun, tol. Pero it's ranging from, I think siguro 11 Another travel tip. If you really wanna enjoy, and if you really wanna focus on your present moment, if you're traveling, don't calculate the conversion of what are you spending. Medyo masakit. Medyo masakit guys. Kung i-convert mo, like let's say bili ka ng paborito mong siomay dito. Yeah. Tol, kung ko-convert mo 500 yun. Pagkain nyo ng 4 yun sa Chowking. 4 na kayo dun, 2 na kayo dun Chowking. Kung i-convert mo. Pero yun nga, kasi syempre, pero kuya, you have to talk about, napag-usapan na natin quality ng produce, no? Pero when you eat publicly, 90% of the chance there's one kabayan Filipino working in the kitchen, working in the cashier, working in serving you. Everywhere, kahit dito sa airport. Shoutouts to the Filipino manpower, man. Canada is Canada because of you. I love you guys. Actually guys, solid kayo. Napakalupit ng mga kapwa natin Pilipino rito, napakalupit ng customer service nila kahit saang lahi. Kahit saan ako pumunta. At extra lambing pa pag kabayan. Tama? No? Extra lambing sila. May discount. May pa-sample. May pasobi na, try nyo to or this and that. And not just that, kuya. Same in Dubai. Oh yeah. If
other nationalities Walang pinipiling oras yun. understood that you are a Filipino, they're gonna treat you nice. They like Filipinos. Grabe. Canadians love Filipinos. Mm. Shout out to all the Filipinos. Nice people, guys. Ang galing nyo. And we understand naman, syempre, hindi naman lahat ng kabayan natin kilala. Yan kuya, umano na yung shade ulit. Ay, Tataas na yung shade ulit kasi wala na yung araw, di na tumatama sa mga tao. Diba? Yeah. So yun nga, sinasabi ko nga hindi naman lahat ng pagkakataon kilala yung kasama natin na artist o ano man, ano? But same yung binibigay sa atin discount sa mga store. Actually, hindi nga nila kilala. So you're just a Filipino, they'll give you everything. Oo, thankful na lang din sila syempre na ano. Na, dito, sa Edmonton, doon ko masasabi nag-shopping talaga ako. Nag-shopping hindi ko pwedeng itangging nag-shopping talaga ako, tol. Isang buong box, 23 fucking kilos, all everything brand new. We paid $300+ sa excess. Oh yeah. That's 9K, that's 10K, that's 12K, no? Pero maniwala man kayo hindi, worth it. nakamura pa rin. Mura pa din. Nakamura pa rin sa mga items na nakuha ko. Talking about Filipinos, ayun na nga. So, meron kaming manager. Hindi ko na mabanggitin kung ano yung store. So meron siyang discount. Malupit. Lifetime discount. Dahil good service siya sa company. Good service siya talaga. Service sa Malupit siyang company. manager. O kahit sa bansa, magagamit niya yun. Ganun siya ka-legitimate. So, when there's a sale, on top of the sale, you still can get that employee discount. Sang ka pa. And everyone from the team went shopping. Wild. Tol, yung $54, nabili ko 19 lang. Diba? Yun nga lang talaga ang bigat Ang bigat niya pag mga clothing. Alam mo yan, bumili ako ng mga pang-trail. Gusto ko na mag-trail, kuya. Gusto ko yan Mga leggings ko na pang takbo. Mismo, no? Mga windbreakers. Napaka-arte mo pa naman sa sapatos, no? Biro-biro nakakuha ka doon. Nakita ko, nandudong ka nun. Ay, kung hindi ko binili yan, bibili mo yan, no? Mismo. Putol. Di ko nga, kasi hindi ko siya pinansin, pre, kasi andun siya sa tambayan lang natin Kasi dating ako ngayon sa kwento ko lang, kuya. Dating pull up tayo ngayon sa outlet store. By the way, guys, kung nasa Canada kayo, Alberta, Canada is the province na may pinakamababang tax. Yes. Pero mga province na may dalawang tax, mayroon silang regular tax, meron silang provincial tax. Dito mababa, 5% lang. Yung iba 11, yung iba 12, yung iba 13. Which is a fact, sinasabi rin nila yan. But the thing is, like sa Toronto, doon mo lang makikita yung outlet ng pre, ng mga luxury. Ganun hindi din. mo ba? Ang galing kailangan mo kuyang ingatan. Balance Kailangan mo ingatan kasi hindi porket mababa yung tax dito. Halimbawa, malaki yung tax doon, pero hindi ka naman masyadong namimili. Sakto lang. Dito, mababa nga tax, ang laki naman ng ginastos mo, ganun din. No? Ginastos ka pa rin, balance pa din. Happy lahat ng mga mapapasalubungan. Yun lang naman yun Saka kuya, pambaga parang, those are the brands na parang sa atin mahal. Saka it's way cheaper kahit. Ayun nga makikita mo yung outlet store sa atin, same price. Sa naka-sale dito. Pero kasi we get that extra the extra discount Meron talaga And that's just because you are a Filipino. Diba kabayan? Halika rito. Ako na bahala dyan. Fun din si kuya. Shoutout Kuya Marco. Pare, sobrang fun din talaga siya. Busy lang din talaga siya. So doon na lang siya bumawi. Shoutout sa'yo sa VRS sa mga production. darating na araw, marami pa tayong mababanggit ng mga pangalan ng mga tao na bigla na natin maaalala. Tsaka na lang to, talagang all-in podcast, talagang kwentuhan lang talaga namin dalawang magkaibigan na alam mo yun, nag-e-explore and sa mga nanonood, nakikinig sa amin, hopefully nag-enjoy kayo. Kung hindi nyo pa na-check out yung mga recent episodes namin, kakasimula pa lang namin, panoorin nyo, tuloy-tuloy to pag-uwi namin ng Philippines. Yes. May studio kami, gagawin namin siya madalas and kuya, ano yung mga pwede nilang abangan sa mga gagawin nating episode? Ako marami talaga akong gustong ilagay. Sa totoo lang, show nga yung nakikita ko Masaya ang mga nakikita kong mga pwede nating ilagay sa all-in. Kasi again nga, eto nga, pag sinabi nga nating all-in, pwede tayong pumunta on the geek side, pare. Lalo ka na, mahilig ka sa books. Diba? I want to talk to somebody who's all in with books, diba? Diba? All in with Tanong nga kayo ng chapter, diba? Chapter 18, mga ganun. Imagine sige, ano yung law 28 ng 48 laws of power? Mga ganun, no? Ano yung story ang nakalagay doon, no?
Anong aral na nakuha mo? 'Di ba? Parang ang sarap o kaya all in sa anime, 'di ba? All in sa NBA, stuff like that. Tama, ibigay natin musicians. Of course. We will entertain you to promote your song, your music video, the things that you're doing, your movement. We got time for you guys. Yeah, of course. Basta all in ka sa craft mo, sa passion mo, you deserve Tsaka we will use this platform also to give voice to the people na nami-misjudge ng internet, hindi nakakapagpaliwanag, hindi na ipagtatanggol yung sarili nila. We are here to listen to your side of the story and tell the facts and just sa mga pinag-uusapan namin ng mga ganyan, tapos may bigla kami masashare na story na nahihiya, you could post an anonymous letter to us so we could read yung mga stuff create, like that. We will create something to streamline all of those. May mga episodes din tayo na magbabasa tayo ng yung quick stories, inspirational, whatever. And the phone patch. Tatawag din tayo sa, meron din tayo paarasan. Lugi ako sa iyo dyan eh. Tatawag kayo sa amin, sasabihin nyo yung mga pwede nyo ikonsulta, pwede nyo ikwento, and then yun yung pwede natin gawing topic. O kaya may gusto akong makausap na idol mo, tatry namin tawagan, connect kayo. Yes. Gusto mo ba makausap si ganyan? Pa-connect natin, phone patch natin. Pero testingin natin niya kung all in ka talaga. Kunyari, all in ka kay Shei. O parinig ka ng all in mo na bars galing kay Shei. O, diba? Ang ganda ng mga airport dito, no? Diba? Di ko lang, sorry, tama naman din yun. Pero gusto ko lang biglang talunan. Ang gaganda ng mga airport. Like, you're comfortable. You got a lot of space. Yun yung Canada, no? Sobrang daming lote, lupa. Ngayon nga lang ako nakakita ng nagagawa mo sa Pinas. But yung as far as your eye can see, napatag dito yun. Tapos meron dito highway na dulo-dulo. Walang umbok. Yeah. There's so much space. Like, alam mo yun, parang yung mga tao dito, sing dami lang daw ng Manila eh. Tama ba ako? Grabe yung buong Canada. Hindi mo, yung parang buong Alberta lang. Ang laki ng Alberta, Canada. Sobrang laki. Rich sila daw sa oil, tsaka sa gas, natural resources. Natin na parang mga nuclear plant sa Red Alert. Kaya parang nagtayuan ng power plant eh. Tapos saan nga yung propaganda center? Ano yun? Generals ba yun? Yung propaganda center. Generals na Generals game. Yun, no? Di kasi nag-generals. Hindi kami, Red Alert ka lang. Yuri's Revenge. Yuri's Revenge, yes. Battle Realms, yes. Anong bansa mo? Sige nga, Red Alert, Yuri's Revenge. Anong bansa mo? Germany para sniper. Hindi, Great Britain. Great Britain, tama, sniper. Kasi tol, pwede mong ipwesto yun sa mga miner eh. Oo. Diba? Oo, patay yung miner, kukunin mo ngayon, sasakyan mo na engineer. Saka hindi ka papasukan ng Boris tsaka Tanya, tol, pag may ganun ka. Hindi ko na maalala, si Boris ba yung bumobomba? Tapos si Tanya yung babaeng si Tanya, sino yung hacker? Si Yuri. Pag pinasok ka ni Yuri, mapapasakan niya yun eh. Pwede niya ibenta yung mga Sa Yuri's Revenge na dagdagan yung mga bansa pumasok na yung Iraq. Mismo. Yung Libya. Diba? Pero dati parang lang yan, no? France. Grabe, sobrang tagal na yan, pre. Pero, kinakaadigan talaga namin dati. Meron pa nga kaming game minsan na Alam mo yung one-way trip? GI lang. One-way trip? Ano yun? Yung demolition truck ng Libya. Pagka pinapunta mo siya doon, ibabangga mo siya sa Sabog lahat. Ang sasabihin niya, one-way trip. Tapos magigreen yung sahig. Boom. Patay lahat. Sunog bihira sa tropa gumagamit kasi ng Soviet. Ng Libya? Ang dali kasing patayin yung nila eh. Yung power. Di ba yung nuclear plant sila? Oo. Di ba? Konti lang yung power plant nila, di ba? Parang mag-aasa sila sa nuclear plant. So mas napasabog yun. Madaling talunin ng Soviet eh. Pag-alig kasi may mga nuclear plant na maliliit lang. Minsan laro tayo niyan, pre. O kaya kumausap tayo. Naman, pre. Actually, meron silang bago eh. Parang laro tayo nun? Oo, pre, yung Red Alert yun parang may robot na nga. Hindi ka nag-generals? Hindi talaga, pre. Hindi ka nag-generals? Ang ganda nun. Nakukornihan ako sa 3D niya eh. Parang ang bagal. Hindi ko gusto yung 3D niya. Kasi nung lumabas yung 3D nun, malupit na yung 3D ng Battle Realms, pre. Yun ang talaga. Lotus. Hindi kasi kami, kaya ako nahilig sa generals. Galing kami ng Red Alert. Grupo-grupo eh. 3-on-3, 5-on-5. Ganun. Ang ganda ng generals, pre. Kasi kanya-kanyang bansa. May kanya-kanya superpower. Scud Storm, Laser Link, ewan ko, hindi ko na alam yung mga pangalan. Pero ang galing kasi. Yung mga kulang sa... Mukhang yung binababaran mo after school yung kulang sa Red Alert.
Grabe ka naman, i-compare mo naman sa Red Alert. Pare, 2D lang ang Red Alert. Oo nga, pero kasi nga, yun nga yung next game. Mismo. Hindi, may Battle Realms nga naman. Oo, Battle Realms, pre. Pero kasi ano yun, yung mga orc, mga old school eh. Ako medyo mag-era ako eh. Sa bagay. Tandaan mo nung nauso yung General, saka nauso yung Red Alert. These are the time na ini-invade ng US ang Iraq. Kulit din ang gumawa nun. So you watch the TV, you play it in the morning, you watch 24 o you watch TV Patrol. Totoong nangyayari talaga. Ganun. Shoutout sa mga malulupit mag-Red Alert dyan. Kaya share nyo yung mga Red Alert stories nyo dyan. Ragnarok talaga. Hindi ko makakalimutan yung pre. General, ano ba to? Red Alert. Tas ang labanan namin, GI lang. Ay puto, baril. Yung US kasi yung GI nila nagkakaroon ng mga sako-sako eh. Di ba yun yung special niya, yung babagsak. Pero machine gun. Ang saya. Oo. Ang saya, parang people power, salubot. Germany yung may aso. Bibili ka ng 2 aso. Kakagatin ng aso lahat ng GI mo. Isang talon lang yung GI, patay eh. Oo, tapos Great Britain sniper. Yung mga panahon na yun, ano pa masayang laruin? Panira niya, kulay pula na. Ragnarok na talaga yan eh. Ragnarok era na yan eh. Actually, nung pumasok si Ragnarok, pre, the rest ng the game, na lang siya, pre, parang secondary na lang. Kasi ang main mo, Ragnarok, pre, grind ka. Pag wala kang load, pag wala kang gunbound ka. Pag wala kang load. Pangya, oo. Pag wala kang load sa level up, tsaka kaya ka mag-gamit. Grabe no, may load pa, no? Pre, ako naabutan ko 30 per hour. Hindi. Ang load ng sa level PC, up, 30 pesos per hour. Oo, may ganun. Ragnarok. May 30, may 20. Oo. Pero iba pa yun sa load mo. Mismo, level up. Naabutan ko wala pa load. Oo, pre, nagsimula ang level up, wala pa load. Anong game? Ragnarok. Okay, gano'ng katagal walang load? May load na nung naglaro ako. Oo, nung naglaro ako may load na. Matagal na ako. First kong load, 50 pesos. Chaos pa lang. 8 hours. Chaos Air. Chaos Loki. Chaos Loki pa lang ang server nung pre. Wala tapos, pa talagang load. Nagkaroon na ng... Ano pa lang yun, hanggang ano pa lang boss, hanggang night pa lang. Ang third job pa lang. Second job. Kahit naman nung may load, matagal na may second job eh. Parang ilang years pang may load na may second job bago nag-third job. Sin X, nag-champion. Tapos lahat kami magtutropa nun hybrid. Paano hybrid? Hybrid kasi pwede naman nagtuturo sa amin mag-build. Walang pure dex, walang pure Yung hunter, ang tagal tumira, ang kapal ng buhay. Tapos anong level ka pa pwede mag-reset nun? Mare-reset yun pero may level mo. Yung night, ang haba ng SP. Tangina no. Night ka, tas ang dami mong mana. Nakakamiss yun. Alam mo yung Keylogger, boss? Keylogger yung pang-hack? Yeah, kung ano i-type mo, makukuha nung... Ay wala, hindi ako sa type. Ilang beses ako na-hack. Hindi ako sa type. Hindi ako nagki-keylogger, mata lang talaga. Pero hindi ako hacker Hype ka? Oo. Umuha rin ng kahoy. Hindi. Ako nahak ako dati pero nabalik Mahilig ako dati. Nabalik ng GM. Mahilig ako dati mang ulol, nagpapanggap na babae. Meron akong merchant na babae na lahat ng mga rare items nandoon. Tapos magbebenta ako sa frontera, may pwestuhan ako doon na parang kami lang yung mga nagtitinda ng mga ng mga ganun, mga +9, +10 doon sa area na yun. Tapos Chicsilog ka, sir. Kasi yun yung pinakamagandang merchant. Yun yung anong job yun, yung nagpapa-plus? Merchant. Merchant. Tapos yung nagmamamonite. Merchant. Blacksmith. Blacksmith. Blacksmith, yan. tama. Putang ina. Tapos meron malakas magbasag. Meron kang sumay na dalawa. Pero alam mo tol, alam mo na ang malalakas hindi showy. Hindi showy. Naka-Apple AOE lang. AOE lang. Apple of the itlog. Ano yung Apple of Apple of dexterity. Hindi din. Apple of Imperium. Anyway, i-comment nyo ako yun. Tagal na nun eh. Pero alam namin na yung malalakas natin. Ano yung maskara dati na Smiley. Zorro mask. Saya nun. Tapos sabay PvP ng malupit, no? Tapatay ka lang ng pouring. Ganun din tol sa buhay. Ano ka ba nun? Ano bang pinaka-tinutukan mo na job nun? Ano ko eh? Hunter ako eh. Sarap nun. Number 1 trapper ako. Number 1 trapper ako sa Apocalypse. Ahapok. Lahat yun umiilaw, di ba? Yeah. Tama 99, ba? Yeah. Sinong biggest competitor nun? Steel Wolves? Steel Wolves, no? Sa Chaos kami ha. Hindi ko alam wala. Steel Wolves? Ano yung sun yung logo? Tsaka ang daming apok tol. Ang daming apok. May apok ng Payon, may apok ng Frontera, may apok sa pero Morok. Lahat yun malakas. Ang alam lahat mo. Yung malakas. Yung mga GM namin talaga sobrang yayaman talaga. Mas paano sistema nun, pre? Paano nag-meet up din kayo ng personal?
Sa Alabang, nag-meet up kami. Tsaka after Ragnarok, nag-aero pa ako eh. Yung hanggang level 399. Ano yun? Aero, parang walang load na Ragnarok, tas hanggang level 399. Doon ako nagkapera ng malala kasi yung PHP doon mas malala. Ang bilis doon magka-Mjolnir eh. Tas ang Mjolnir parang 3,500 o 5,000. Pero may PHP pa rin. PHP pa rin. Kulit no offline yan Hindi kasi nga, isipin mo. Yung buhay mo 35,000. Yung atake sa'yo, isang critical strike 18k. Mga ganun. Alam mo yun, parang may what the fuck na Dota. Dalawang hataw yung alarm mo. Hindi talaga. Isa lang. One hit ka talaga sa isang may dalawang Mjolnir na champion. Asura pang. Puta pag suntok sa'yo nung tumba ka talaga. Isa pa yan. Nung lumabas yung Asura strike na yan, di namin matanggap bakit may ganung skill. Kahit gaano ka katibay na pare. Kahit anong buff sa'yo, no? But anyways, ayun. Kwentuhan lang and wala, pumapatay lang kami ng oras. Wala lang, Ragnarok eh. Pero gusto kong pag-usapan niya. Gusto kong magkaroon tayo ng episode Red Alert, na games, no? sa malupit na Wala pa kami sa PlayStation guys. Wala Nasa pa, PC wala games pa. pa lang kami. Kalma lang kayo. Wala pa kami sa NBA. Marami pa. Pero marami tayong pag-uusapan. So yun nga, we're just killing the time and gusto lang namin gumawa ng episode. Sana tuloy-tuloy nyo kami. Itong mga episode na ginagawa namin dito sa Canada para lang mas makilala nyo kami. Mismo. Ito, general thoughts and ideas. Siyempre, pag produce na namin to sa studio namin, mas well-produced na siya. Be a lot better. Yes, of course. And there's gonna be... Wala nang dumadaan sa likod natin. Hindi, tsaka kinakapa pa rin namin yung flow, yung momentum, who's gonna say this, who's gonna say that. Kumbaga, as much as we want it to be all natural, we still have to make it a show for you guys to enjoy and for you guys to have like a structure of it para naman, alam mo yun, mas makapasok din ng maayos yung mga guests natin, yung mga subtopics natin, etc. But definitely, sa all-in nyo lang makikita lahat to. Yung mga gantong bagsakan na makikita nyo na kung nasan kami, kung saan kami nag-set up, di ba? Tsaka yung mga break nito. Shoutout sa mga diba? future sponsors namin. Shoutout sa inyo lahat. Sa lahat ng gusto sumuporta, check out nyo lang. May email kami dyan. Follow nyo kami sa IG. Follow nyo kami sa X. Like nyo yung Facebook page namin. Mapapanood nyo to sa Facebook. Mapapanood nyo to sa YouTube. At mapapanood nyo to sa Spotify. Check out nyo lang All In Podcast with MC and Dog Brock. That's right. Yeah, shoutout sa team. Shoutouts kay Mar shooting this. Shoutouts kay NJ recording this. And maraming salamat. Maraming salamat sa inyo and marami pa tayong pagkakwentuhan sa susunod. Malay mo, makaisa pa tayo sa Vancouver pare. Let's see. Pero boarding kami na bit. Tapos oras. meron kaming 3 hours, 4 hours. 3 hours na layover. So try natin mag-shoot pa ulit. Pero this is All In Podcast. Ako po si Dog Brock. My name is MC. Thank you for watching. Kita-kits guys. Bonjour. Peace.